Tunisia. Okay? Ayan. So, dito nagaganap yung ito yung sinasabi na Phoenicia nung araw. O, Sicily na ngayon. Kung tawagin, Tunisia, Sicily, no? O, yan ang, dito yung nagaganap yung mga child sacrifice nung araw. Okay, ayan. O, yan ang modern day Carthage ng Tunisia. Dito nagaganap yung mga child sacrifice. Dito nagaganap yung child sacrifice sa Carthage o Phoenician. Ang kanilang bansa ay sumasamba kay Molech. Kay Molech. Ayan. Dito ginagawa ang mga child sacrifice. Isang bantala na partikular na inuugnay sa mga Amonita. Moabita at saka mga Amonita. Ito yung lugar nila, Phoenician. No, Carthage, Tunisia, Sicily. Yan, dito mga nag-sacrifice sila rito ng mga bata. No? Ayan. Child sacrifice. Ang Carthage, Tunisia, Sicily. Yung mga bansang nananahan sa lupaing ibinigay ng Diyos sa Israel. Ayan. Ito yung mga pagano na nananahan dyan sa Israel nung araw. Ayan yung Tunisia, mga estela ni Tanit at Baal. Kasama ang isang estatwa ni Tanit. Ang katumbas ni Astoret nahukay sa isang sementeryo malapit sa Cartago, Tunisia, Hilagang Africa. Carthage, Cartago, no? Carthage, yan ang dating kalaban ng Roma, no? Tunisia, Cartago, Tunisia, Hilagang Africa. Carthage, no? Carthage, ang pangalan dyan. Ayan ang estatwa ni Tanit at ni Baal. Ayan. Ang sementeryo kung saan natagpuan ang mga buto ng libu-libong bata na inihain sa Diyosang si Tanit, ang naglalayag sa dagat na mga taga-Phoenicia, Kanaanita o mga taga-Phoenician. Ang tawag diyan ay mga Tanit o mga Kanaanita, mga Sidonyo, Phoenician. Sidonyo, Phoenician ang tawag sa kanila, Sidonyo. No? Ayan, yun ang kanilang mga ginagawa sa buhay. Pinapatay nila, inaalay nila yung mga anak nila para sa Diyos-Diyosan nila na si Chemos, no? Chemos, Baal, kung ano-ano, Molok, Molek, ganyan. Ang sementeryo kung saan natagpuan ang mga buto ng libu-libong bata na inihain sa Diyosang si Tanit o Chemos o Molok, Molek, Milcom, ang naglalayag sa dagat ng taga-Phoenicia, mga Kanaanita, ay nagdala rito ng ganitong mapamaslang na mga reliyosong ritual. Ang kalunos-lunos na dakong ito ay nagsilbing isang bantayog sa kabalakyutan ng mga Kanaanita o Phoenician, Tunisia, o kung tawagin nila Cartago, Tunisia, Hilagang Africa. Sige, ayan, mga mapa ng bansang nananahan sa lupaing ibinigay ng Diyos sa Israel. Ito yung mga old Israel, old Canaan map. Ayan, old Canaan map, hindi natin mabukaka. Diba? Kung bakit sila pinuksa. Yan. Pagsama ng moral, mga espiritistikong gawain. Nagpaparumi, idolatria. Ito, bakit pinuksa, di ba? Mga bansang nananahan sa lupaing ibinigay ng Diyos sa Israel. Nang ibigay ng Diyos Ama ang Israel, ang lupaing ipinangako niya kay Abraham, ang nakatira roon ay mga bansang mababa ang moral. Tahasang iniulat ng Biblia na itinalaga ng Diyos ang pagkapuksa ng
mga balakyot na mga bansang iyon na inatasan niya ang mga Israelita bilang mga taga-puksa o ibig sabihin taga-eradicate. Pinupuna ng maraming tao ang pagkilos na iyon. Mapagpakumbaba namang kinilala ng mga iba na hindi angkop sa mga taong di sakdal ang tumayo bilang mga hukom ng Diyos. Ihambing ang Ezekiel 18:29. Sabi sa Ezekiel 18:29, at ang sambahayan ng Israel ay tiyak na magsasabi, ang daan ng Diyos ay hindi na nakaayos ng wasto. Kung tungkol sa aking mga daan, hindi ba nakaayos ng wasto ang mga iyon? O sambahayan ng Israel, hindi ba ang mga daan ninyo ang siyang hindi nakaayos ng wasto? O, di ba? Ang nais nila ay maunawaan ang mga paraan ng Diyos. Ano ang kanilang natutuhan? Malinaw na itinatanghal ng ulat na ito na ang lahat ng mga tao ay magsusulit sa mailalang ng sangkatauhan ang Diyos Ama na ang Diyos Amang banal. Inaangkin man nilang naniniwala sila sa Kanya o hindi. Ipinapakita rito na ang Diyos ay matiisin, ngunit hindi siya nagbubulag-bulagan sa mga ginagawa ng masama. O ano yan? Henesis 15:16. Ngunit sa ika-4 na salinlahi ay babalik sila rito sapagkat ang kamalian ng mga Amorita ay hindi pa nalulubos. Nilinaw nito na kasi yung 400 taon, 400 years na itinalaga ng Diyos sa sa mga pagano na yan, ay kailangan munang malubos para ma-eradicate sila, Nililinaw nito na iniaatang ng Diyos Ama sa balikat ng mga magulang ang pananagutan para sa kanilang mga anak. Hindi niya ito inaalis sa mga magulang, hindi nila dapat akalain na ang kanilang mga pagkilos ay nakakaapekto lamang sa kanilang sarili. So, sa Joshua 10:40, at sinaktan ni Josue ang buong lupain ng bulubunduking Pook at ang Negeb, ang Sipela at ang Dalisdis at ang lahat ng kanilang mga hari. Hindi siya nag-iwan ng isang mang buhay. Ang lahat ng bagay na humihinga ay itinalaga niya sa pagkapuksa gaya ng inuutos ng Diyos Ama, ang Diyos ng Israel. So, inuutos talaga na puksain lahat ng mga banyaga at mga Diyos-Diyusan na mga katauhan ng mga paganong lahi, O, mababasa niyo ito sa Deuteronomio 30:19. Kinukuha ko ang langit ang lupa bilang mga saksi laban sa inyo ngayon na ibinigay ko ang buhay at kamatayan sa harap mo, ang pagpapala at ang sumpa, at piliin mo ang buhay upang manatili kang buhay, ikaw at ang iyong mga anak. O, di ba? Ipinakikita rin nito na ang lahat ng tatalikod sa kanilang mga masamang lakad at sasamba sa Diyos Ama ay maaaring maligtas sa pagkapuksa. So, masasabi at si Rahab na patutot at ang sambahayan ng kanyang ama at lahat na yaong mga kanya ay iningatang buhay ni Josue. So, si Rahab ay isang patutot, pero iningatan niya yung 12 saksi o mga espiya, di ba? Doon sa Jericho, kasi hindi niya yun ibinigay sa mga kawal ng taga Jericho, kasi yun, papatahin yung mga saksi na yun pag nahuli. Pero iningatan ni Rahab, Kaya siya ay iningatan din ni Josue, At nananahan siya sa gitna ng Israel hanggang sa araw na ito sapagkat itinago niya ang mga mensahero na isinugo ni Josue upang maniktik sa Jericho. So yan si Rahab, Iningatan siya ni Josue. At narinig ng mga tumataan sa Gibeon kung anong ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai. Kaya sila ayon sa sarili nilang kagustuhan ay kumilos ng may katalinuhan at yumaon at nagkarga ng mga panustos at kumuha ng mga sirang sako para sa kanilang mga asno at ng mga pang-alak na sisidlang balat na sira na at punit at nakatali at ng sira at mga tagpi-tagping sandalyas para sa kanilang mga paa at ng sirang mga kasuutan na suot nila, at ang lahat ng tinapay sa kanilang mga panustos ay tuyo na at madaling madurog. At sila ay pumaroon kay Josue sa kampo sa Gilgal at nagsabi sa kanya sa mga lalaki ng Israel,
Sa iyong malayong lupain kami ay nanggaling, at ngayon ay makikipagtipan kayo sa amin. Dahil dito ay sinabi ng mga lalaki ng Israel sa mga Hivita, marahil ay sa kapaligiran namin kayo nananahan, kaya bakit kami makikipagtipan sa inyo? At sinabi nila kay Josue, kami ay iyong mga lingkod. So itong mga Hivita na to, dapat ito pinuksan na ni Josue. Dapat pinatay niya na. Kaso nalinlang si Josue. Sinabi niya, itong nagpanggap ang mga Levita na nanggaling sila sa malayong lugar, na hindi sila sa loob ng Kanaan nakatira. Kami ay iyong mga lingkod. Sa gayon ay sinabi ni Josue sa kanila, sino kayo at saan kayo nanggaling? At sinabi nila sa kanya, isang napakalayong lupain ang pinanggalingan ng inyong mga lingkod dahil sa pangalan ng Diyos Ama na iyong Diyos, sapagkat narinig namin ang tungkol sa kanyang kabantugan at ang tungkol sa lahat ng ginawa niya sa Ehipto at tungkol sa maginawa niya sa 2 hari ng Amorita na nasa kabilang ibayo ng Hordan, na sina Sihon na hari ng Hesbon at Og na hari ng Basan na nasa Astaroth. Kaya ganito ang sinabi sa amin ng aming matatandang lalaki at lahat ng tumatahan sa aming lupain, magdala kayo ng sa inyong mga kamay ng mga panustos para sa paglalakbay at salubungin ninyo sila at sabihin ninyo sa kanila, kami ay inyong mga lingkod at ngayon din makikipagtipan kami kayo sa amin. Itong tinapay namin, mainit-init pa ito nang kunin namin bilang aming panustos mula sa aming bahay ng araw na lumabas kami upang pumarito, at ngayon narito tuyo na at madaling madurog. So ibig sabihin, nilinlang ng mga Hivita ang mga Israelita. Sinabi nila sa malayong lupain sila galing, pero hindi. Nasa loob din sila ng Kanaan. Isa rin silang mga pagano, no? Paganong lahi na dapat na pagpapatay ng mga Israelita. Pero dahil sinabi nila nasa labas sila ng Israel o labas sila ng Kanaan, kaya hindi sila pinatay ng mga Israelita. Kasi pinalabas nila na hindi sila mga paganong mga lahi na nasa loob ng Kanaan. Kaya hindi sila pinatay ng mga Israelita. Kaya ginawa silang alipin. Kasi nilinlang nila ang mga Israelita. Pero kung sinabi nila na kung nalaman ng mga Israelita na nandun lang din sila sa tabi-tabi o kape, diyan lang din sila nakatira sa loob ng Kanaan, baka pinatay na yung mga Hivita na yan. Kaso nalinlang nga, no? Tapos sabi, at ito ang aming pang-alak na sisidlang balat na bago pa ng punuin namin, at narito napunit na, at itong mga kasuotan at mga sandalyas namin, ang mga ito ay naluma na dahil sa lubhang mahabang paglalakbay. Pero sa totoo lang, isinuot talaga nila yung mga sandalyas na yan na sira-sira na talaga. At yung mga damit nila, warak-warak na talaga yan ang isuot nila. At yung mga sisidlang balat ng alak, no? Talagang punit-punit na yan ang kanilang gamitin. So ginawa nila, ang mga bagay na yan ay ginawa nila para dayain o linlangin ng mga Israelita, no? Para hindi sila patayin. Kasi kung malalaman ng mga Israelita na nandyan lang din sila sa Kanaan nakatira, papatayin talaga sila ng mga Israelita, uubusin ang lahi nila. Kaso hindi nga, nilinlang nila, pinalabas nila na sa malayong lugar sila nakatira. Yan, ganyan ang paraan para mabuhay nung panahon ng mga Israelita. Ini-eradicate o inuubos kasi ng mga Israelita ang mga pagano dyan sa Kanaan para hindi sila mahawa, no? Kaso wala hindi nila naubos. Katulad nito, nalinlang sila ng mga Hivita, no? Sinasabi ng mga Hivita na sila ay sa malayong lugar nakatira, pero sa totoo lang, dyan lang din sila sa Kanaan nakatira. So, ibig sabihin, nalinlang ang mga Israelita ng mga Hivita. Okay? Malinaw na tinutukoy ng Biblia ang balat kayo na mga gawain doon ay nagpakasasa sa mga tumatahan sa Kanaan. Ganito ang konklusyon ng Alice Bible Handbook. Pinagtataka ng mga arkeologong naghuhukay sa mga guho ng Kanaanitang lungsod kung bakit hindi sila pinuksa ng Diyos ng mas maaga, maliwanag kung ano ang aral dito. Hindi pinahihintulutan ng Diyos na magpatuloy ng habang panahon ang kasamaan o kabalakyutan. So, hindi pinapahintulot ng Diyos Ama yan, yung mga masasama na mabuhay sa mundo. Iniisip talaga ng Diyos Ama na puksain talaga sila nung araw. Sa simula pa lang, no? Yan ang ibig sabihin.
Bakit sila pinuksa? Ito yon, isa sa dahilan. Ang gaya ng ginagawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinatahan ay huwag ninyong gagawin. At ang gaya ng ginagawa sa lupain ng Kanaan ng pagdadahlan ko sa inyo ay huwag ninyong gagawin. At ang kanilang mga batas ay huwag kayong lalakad. So kasi mga ano yan, mga parang mga infected, no? Infektado sila ng mga masasamang gawain. Kaya winawarningan ng Diyos ang mga Israelita na huwag gagawin. O wag makikigaya, wag nilang gagayahin yung mga masasamang gawain ng mga pagano diyan sa loob ng Kanaan, no? At sa kanilang batas ay huwag kayong lalakad. Ang aking mga hudisyal na pasya ay isagawa ninyo. At ang aking batas ay tuparin ninyo upang makalakad kayong ayon sa mga iyon. Ako ang inyong Diyos at tutuparin ninyo ang aking mga batas at ang aking hudisyal na pasya, na kung gagawin ng isang tao ay mabubuhay rin siya sa pamamagitan ng mga iyon. Ako ang Diyos Ama, huwag kayong lalapit sa sinumang tao sa inyo, sa sinumang malapit na kamag-anak niya sa laman upang maghantad ng kahubaran. Ako ay isang Diyos. Ang kahubaran ng iyong ama at ang kahubaran ng iyong ina ay huwag mong ihahantad. Siya ang iyong ina, huwag mong ihahantad ang kanyang kahubaran. Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ihahantad. Yun ay kahubaran ng iyong ama. So, anong ibig sabihin ng kahubaran? Ibig sabihin, ang kahubaran ng iyong ama ay huwag mong ilalantad. Ito ay kahubaran ng iyong ama. Ano yung kahubaran ng ama? Ang kanyang asawa. So, huwag mong ilantad ang kahubaran ng iyong ina o asawa ng iyong ama, sapagkat yun ang kanyang kahubaran. So kahubaran niya yung kanyang asawa, no? So pag yung asawa ng iyong ama ay inasawa mo, o di ibig sabihin ay nilabag mo ang kahubaran ng iyong ama, o ipinahiya mo ang kahubaran ng iyong ama. Kung tungkol sa kahubaran ng iyong kapatid na babae na anak ng iyong ama o anak ng iyong ina, ipinanganak man sa sambayan ding iyon ay ipinanganak sa labas niyaon, huwag mong ihantad ang kanilang kahubaran. So ibig sabihin yung kahubaran ng anak na babae ng iyong ama, kahubaran din yun ng iyong ina. At ang kahubaran ng iyong ina, kahubaran din ng iyong ama. Ibig sabihin ng kahubaran, kahihiyan, no? Kahihiyan ng iyong ama, ang ihantad mo ang kahubaran ng iyong kapatid na babae. So ibig sabihin ang kapatid na ang kasalanan o mga kasamaan ng kapatid mong babae, kahubaran o kahihiyan ng iyong ama at ina. So, yun, ganun. Ito ang mga parallelism, translation ng Leviticus 18:3-25, no? So, mga espiritistikong gawain, ito ang mga dahilan kung bakit inalis ang mga pagano, no? Kapag ikaw ay nakapasok na sa lupain na ibinigay ko sa iyo, o ibinigay sa iyo ng Diyos Ama, huwag mong pag-aralang gawin ang ayon sa mga karimari-marim na bagay ng mga bansang iyon. Huwag masusumpungan sa iyo ang sinumang nagpaparaan ng kanyang anak na lalaki o ng kanyang anak na babae sa apoy. Ang sinumang nanguhula o mahiko o ang sinumang naghahanap ng mga tanda o mga manggagaway o isa na nanggagayuma sa iba sa pamamagitan ng engkanto, o ang sino man sumasangguni sa espiritista o manghuhula ng mga pangyayari, o ang sino man sumasangguni sa patay, sapagkat ang lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito ay karimari-marim sa Diyos Ama, at dahil sa mga karimari-marim na bagay na ito ay itinataboy sila ng Diyos Ama na iyong Diyos mula sa harapan ng iyong Diyos. So ibig sabihin, yung mga bagay na karimari-marim, huwag mong tutularan. Nagpaparaming idolatriya. So ito ang dahilan kung bakit pinupuksa yung mga pagano sa Kanaan, no? Sapagkat ang aking anghel ay yayaon sa unahan mo at dadaling ka sa mga Amorita at sa mga Hiteo at sa mga Perizita at mga Kanaanita, sa mga Hivita at sa mga Jebusita, at tiyak na lilipulin ko sila. Huwag mong yuyurakan ng kanilang mga Diyos o maganyak ka man na paglingkuran ng mga iyon, at huwag kang gagawa ng anumang tulad ng kanilang mga gawa, kundi walang pagsalang ibabagsak mo ang mga iyon, at walang pagsalang gigibain mo ang kanilang mga sagradong haligi. So ito yung mga haligi, yung matataas na poste.
Nakikita yan sa Egypt ngayon, yung mga posting tatsulok na gayon. Siguro, may pangalan yan eh. Parang tatsulok yan sa, doon sa Trump Building sa New York. May isang malaking poste doon na nakatusok na ganun. Yung pinakadulo niya, parisukat. So, yun yung mga sagradong poste. Yun ay mga bawal. Mga karimari-marim yan sa paningin ng Diyos Ama, yung mga sagradong poste na yan. Sa ganang iyo, ay tuparin mo ang inuutos ko sa iyo ngayon. Narito, palalayasin ko sila. Kung mula sa harapan mo ang mga Amorita at ang mga Kanaanita at mga Hiteo at mga Perizita at ang Hivita at ang Jebusita. Sabi, mag-ingat ka na, huwag kang makikipagtipan sa tumatahan sa lupain na iyong paroroonan dahil baka iyon ay maging silo sa gitna mo. So, iniingatan ng mga Israelita na huwag silang madamay o mahawa ng mga pag-aanong gawain ng mga pag-aanong angkan, no? Kundi ang kanilang altar ay ibabagsak nyo. Ibagsak mo yung mga altar nila, no? Yung mga pag-aanong altar. At ang kanilang mga sagradong haligi ay gigibain ninyo. At ang kanilang mga sagradong poste ay puputulin ninyo. Sapagkat hindi ka dapat magpatira pa sa ibang Diyos dahil ang Diyos Ama ang pangalan ay mapanibughuin. Ibig sabihin siloso ang Diyos Ama. Siya ay isang mapanibughuing Diyos o isa siyang silosong Diyos. Dahil baka makipagtipang ka sa mga tumatahan sa lupain, ano pat sila ay magkakaroon nga ng immoral na pakikipagtalik sa kanilang mga Diyos at maghahain sa kanilang mga Diyos at tiyak na may mag-aanyaya sa inyo at tiyak nakakain ka ng kanilang mga hain. Pagkatapos ay kukunin mo ang ilan sa kanilang mga anak na babae para sa iyong mga anak na lalaki. So ito ay mga intermingling, pag-aasawahan ng mga lahing pagano at ng mga Israelita. So ipinagbabawal ng Diyos Ama yan. Yung mag-asawa ng isang lahing pagano ang mga Israelita. Pero si Solomon, 700 mga pagano ang kanyang inasawa. Kaya siya ay isinumpa. Isinumpa si Solomon ng Diyos Ama sa bandang huli. Nahati ang kanyang kaharian. Yun ang sumpa ng kanyang pagiging malibog sa ibang babae o mga babae ng mga pagano, no? Hindi ka dapat nakikipagtipan sa mga babaeng pagano kasi pwede kang iligaw sa espiritu. So, ibig sabihin, si Solomon ay nangalunya sa espiritu. So, ibig sabihin, meron na siyang Diyos Ama, pero nangangalunya pa rin siya sa mga Diyos-Diyusan ng kanyang mga asawang babae na pinakasalan niya. Mga prinsesa ng mga paganong bansa. Pagkatapos ay kukunin mo ang ilan sa kanilang mga anak na babae para sa iyong mga anak na lalaki. So, ibig sabihin, pag-aasawahin niya yung mga anak niya lalaki sa mga paganong anak na babae ng mga Diyos-Diyusang Molok, Molek, Milkom, Kemos. Ayan, at ang kanilang mga anak na babae magkakaroon nga ng immoral na pakikipagtalik sa kanilang mga Diyos. At pangyayaring ang iyong mga anak na lalaki ay magkakaroon ng immoral na pakikipagtalik sa kanilang mga Diyos. So, itong mga anak na lalaki ng mga Israelita magkakaroon ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ng kanilang mga paganong asawa. So, yun ang iniiwasan, Oh. So, ayan, hanggang dito na lang ang inyong Nanay Babush.